Ang pinakamalaking balita ngayong araw, ano pa nga ba? Kundi yung pangtakip nila sa higit pang mas malaking balita. Yung anomalya sa unconstitutional, invalid, at criminal 2025 budget. Tinapatan po nila yan nung tinatawag nating impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. By now, yung mga nakasubaybay sa balita at yung ngayon palang makakarinig ay meron na raw pong sapat na dami ng pirma itong pang-apat na impeachment complaint na matagal na raw inaabangan ng Secretary General ng House of Representatives. Yung pala, ang totoo, nagpa-route po sila kaninang umaga, simula kagabi hanggang kaninang umaga sa mga kongresista at nakalikom sila ng 150 plus, I think. Kanina ho yun, baka ngayon higit na marami na pumirma para diretsyo ng mai-transmit o maipadala diyan sa Senado yung impeachment complaint, yung articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pag-uusapan po natin ngayon sa ating pagla-live yan. Subalit, ito man ang malaking balitang tumambad sa atin. Let me bring you back again to the center. Balik ko po kayo sa sentro. Ang tunay na balita ay yung unconstitutional, immoral, invalid, and criminal 2025 budget. Ngayon naiipit na ho sila dahil kahapon naglabas ng kautusan ang Korte Suprema at pinasasagot ang Senado, ang House of Representatives at ang tanggapan ng Pangulo through the Office of the Executive Secretary dito sa inihain nating demanda na humihiling na isang tabi, pawalang bisa at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Dahil po sila'y naiipit at talagang huling-huli, kompleto ebidensya, kinakailangan nila ng higit na malaking istorya. Sinubukan po sa pamamagitan ng pagpapatawag doon sa mga tinatawag na vloggers, yung miyembro po ng new media. Subalit pumalag at nagpakita ng kaisugan ang mga vloggers na ipinatawag at nag-file din sila ng petition sa Korte Suprema, yung petition for certiorari, dahil may grave abuse or lack of or in excess of jurisdiction ang ginagawang pagdinig nung komite diyan sa Kongreso. Dahil ang tanging layunin, di umano sabi ng mga vloggers ay patahimikin, sikilin ang kanilang karapatang pagpapahayag at sikilin ang malayang pagbabalita ng wala pong kinikilingan, walang pinapaboran at higit sa lahat, walang kinakatakutan. So malinaw po kasi sa ating saligang batas, malinaw po dyan, Article 3, Section 4, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Malinaw po yan, nung isang hapon pa natin yan na binalangkas at sinabi ko nga ho, ito'y labag sa ating saligang batas at sobra-sobra sa kapangyarihan ng Kongreso na gumawa di umano ng isang pagdinig. At ang layunin niya hindi naman malinaw ano ba yung ipapasa nilang batas at kung sila'y nagnanais magpasa ng batas, hindi rin pwede sapagkat malinaw nga sa ating saligang batas, hindi ka pwede magpasa ng isang batas na maglilimita, magbabawas, sisikil at kikitil sa malayang pagpapahayag at malayang pagbabalita ng walang kinikilingan at walang kinakatakutan. Kaya kinakailangan ho nilang pagtakpan itong